Hindi natin maitatanggi ang katotohanan na kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong magsakripisyo. Kung gusto mong makamit ng mga bagay na hindi mo pa nakakamit noon, dapat gagawa ka rin ng mga bagay na hindi mo pa nagagawa noon. Lahat ng pangarap na gusto mong matupad ay merong kapalit. Hindi ito basta darating at mangyayari dahil ginusto mo lang ang mga ito. Isipin mo na lang si Bill Gates. Kilala natin siya bilang isa sa pinakamayamang tao sa buong mundo. Pero bago siya nabansagang isa sa mga pinakamayamang tao, nagsakripisyo muna siya. Nabanggit niya sa isang interview na sa panahong nagsisimula pa lang ang Microsoft, nagtatrabaho siya ng 16 na oras araw-araw sa loob ng 10 taon at hindi siya nagbabakasyon at gumagala sa mga taon na yon. Malaki ang ginawa niyang sakripisyo bago siya nagtagumpay. Ikaw, willing ka rin bang magsakripisyo? Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang 5 sakripisyo na ginagawa ng mga taong matagumpay at kinakailangan mo ring gawin para mapapabilis mo pa ang iyong pagyaman. Number 1. Entertainment. Ang pagyaman ay nangangailangan ng practice at focus. Hindi pwede rito yung mga distractions, lalong-lalo na ang entertainment. Masaya naman talagang manood ng mga bagong movie series sa Netflix at malaman kung anong update ng mga kaibigan mo sa Facebook. Pero kung alam mo na lahat ng mga successful at mga mayayaman na tao ay nakafocus lang sa kung ano man ang gusto nila, magpapatuloy ka pa rin ba na magsasayang ng oras sa entertainment? Sa libro na Outliers ni Malcolm Gladwell, nasulat niya ang tinatawag na 10,000 Hour Rule. Ang 10,000 Hour Rule ay isang pag-aaral na nagawa noong 90s ng psychologist na si Anders Ericsson, na kung saan nalaman niya na ang mga taong naging master ng kanilang larangan ay nag-iinsayo sa loob ng 20 to 30 hours per week. Sinubaybayan niya ang 3 grupo ng mga batang violinist mula noong 5 years old hanggang naging 20 years old na sila. So umabot ng 15 years ang experiment na ito. At base sa nakuha niyang result, ang grupo na naging elite performer ay nag-iinsayo ng total of 10,000 hours or more sa 15 years na yon. Habang ang mga average performer naman, meron lang total na 4,000 to 8,000 hours na nagawang pag-iinsayo. Pagkatapos niyang malaman ang result ng 10,000 hour rule, kinumpara din niya ang total na pag-iinsayong ginawa ng mga average at professional pianist at doon din niya nakita ang parehong pattern. Ang average pianist ay meron lang total na 2,000 hours of practice, habang ang mga professional pianist naman ay merong total na 10,000 hours at higit pa. So base sa nagawang pag-aaral na ito, meron ka bang naisip na iibahin mo na ang paggamit ng iyong oras ngayon? Ito na lang ang isipin mo. Lahat ng tao, mahirap man o mayaman, ay parehong may 24 oras araw-araw. Pero bakit after 10 years, ang iba ay mayaman na, habang ang iba ay ganun pa rin? So ibahin mo ang iyong focus. Ang mga mayayaman ay walang oras sa entertainment. Palagi nilang tinatrabaho ang kanilang goal at pag nakuha na nila ito, gumagawa ulit sila ng panibagong goal. Kaya kung patuloy mong sinasayang ang oras sa mga entertainment at hindi gumagawa ng goal, balang araw ay magtatrabaho ka sa ibang tao para tuparin ang goal nila. Number 2. Oras. Ang pagkakaroon ng financial freedom ay hindi madali at kinakailangan mong maglaan ng oras at dedikasyon para dito. Para kasi itong pananim na didiligan mo muna at aalagaan mo ng mahabang panahon bago ka may makukuha. Ayon sa pag-aaral ng author na si Tom Corley, umaabot ng 32 years ang mga average millionaire bago sila nagiging ganap na mayaman. Yan ang nakuha niyang data pagkatapos niyang sinubaybayan ang 233 millionaires sa loob ng 3 taon. At sinabi niya na 76% sa mga milyonaryo na yon ay self-made o ang pera na meron sa kanila ay galing sa sariling sikap at hindi sa mga pamana. Base sa ganitong impormasyon, malalaman natin na ang mga mayayaman ay mataas ang pasensya at wala silang ilusyon sa mabilis na pagdami ng kanilang pera. Mas naniniwala sila na ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa proseso at sa bawat pagsubok na iyong nalulutas. Mas binibigyan nila ng malaking halaga kung ano ang skills na dapat nilang i-develop kaysa yaman na hinahangad. Isang kasalungat naman halimbawa dito ang mga lottery winners. Alam natin kung ano ang nangyayari ng majority sa kanila. Kung gaano kabilis dumating ang pera, ganun din kabilis ang pagkaubos. Dahil meron lang silang pera pero wala silang skills kung paano mag-manage at wala silang alam kung ano ang gagawin dito.
Ang taong mahirap, pag binigyan mo ng maraming pera, tataas din ang kanyang gastos. Habang ang tao na mayaman naman, pag nakakatanggap ng maraming pera, mas lalo pa niyang mapapalaki ang kanyang mga investment. Kaya napaka-importanteng ma-develop mo ang skills ng mga mayayaman at wag na wag kang magmadali. Mag-enjoy ka lang sa proseso. Ika nga ng sinabi ng leadership expert na si John Maxwell, "Success is a journey rather than a destination." Requirements talaga ang oras at pasensya ng iyong pagyaman dahil kung gusto mong magkaroon ng long-term na result, dapat ka ring magkaroon ng long-term na skills. Number 3, pahinga o tulog. Ang iyong tagumpay ay nanggagaling sa sakripisyo na iyong ginagawa. Kung namamalayan mo, halos lahat ng mga mayayaman ay natutulog lang ng 5 hanggang 6 na oras araw-araw. Mahaba kasi ang paglalakbay tungo sa tagumpay, kaya nagtatrabaho sila ng ekstrang oras para meron din silang ekstra na result. Gaya na lang ng istorya ni Michael Phelps. Siya ang pinakamatagumpay na swimmer sa buong mundo. Pero alam mo ba na noong siya ay 14 years old pa lang, tungo sa Beijing Olympics, ay nag-iinsayo siya ng 6 na oras araw-araw sa loob ng 1 taon? Nalaman niya na kung mag-iinsayo siya ng ekstrang oras kada linggo, ay meron na siyang advantage na 52 training days sa kanyang mga kompetisyon. Lahat ng mga successful at mga mayayaman na tao ay hindi nag-iisip ng pahinga hanggat hindi pa nila na-achieve ang kanilang goal. Iniisip nila na ang pagyaman ay gaya ng isang trabaho. Kung on duty ka ngayon, magtatrabaho ka, gustuhin mo man o hindi. Kung 1 oras lang ang iyong pahinga, 1 oras lang talaga ang iyong pahinga. Kaya kung gusto mong mapapabilis ang resulta ng iyong pagyaman, dapat tratuhin mo ito na parang trabaho. Number 4. Toxic na kaibigan. Ito ang pang-4 na ginagawang sakripisyo ng mga mayayaman. Alam nila na malaking influence ang naibibigay ng mga tao sa paligid nila. Ika nga ng isang kasabihan, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." Ang mga tao sa iyong paligid at ang influence na nabibigay nila sa iyo ay ang nagsisilbing baseline ng iyong outcome. Halimbawa, kung ang mga kaibigan mo ay kumikita ng 50,000 pesos every month, malaki ang chance na 50,000 pesos din ang iyong income. Kung mahilig naman sa paglalaro ng online games ang iyong mga kaibigan, malamang ay meron ka ring interest na katulad sa kanila. Dahil, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya ito ang madalas na rason kung bakit merong conflict sa pag-unawa sa statement na ang mga mayayaman ay lalong yumayaman, habang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Ito kasi ang dahilan. Hindi nilalagay ng mga mayayaman ang sarili nila sa kahirapan. Hindi nila tinatanggap na makontento na lang sa buhay na hindi nila gusto, lalong-lalo na sa income at uri ng kaibigan. Which is yun naman ang total opposite behavior ng mga mahihirap. Kung alam mo na merong negatibong tao sa iyong paligid, simulan mo nang itanong sa iyong sarili ngayon kung kailangan mo pa bang ipagsiksikan ang iyong sarili sa mga tao na ito. Tandaan mo palagi, ang tao na merong negatibong pananaw sa buhay ay walang maibibigay na positive influence sa buhay mo at sa bawat solusyon ay meron silang problema. Kaya kung seryoso ka sa iyong pagyaman, dapat mong isakripisyo ang ganitong uri ng mga tao at magsimula ka ng panibagong buhay na wala sila. Hanapin mo yung mga tao na merong pangarap na malaki. Number 5. Pride at ego. Kilala mo ang babaeng ito kung nanonood ka ng Shark Tank. Ang Shark Tank ay isang American business reality TV series na kung saan ang mga entrepreneur ay merong business presentation para sa mga shark o mga potential investor ng kanilang negosyo. At isa sa mga investors na yon ang babaeng ito. Siya si Barbara Corcoran na nagmamay-ari ng isang real estate brokerage sa New York City na pinangalanan niyang The Corcoran Group. Sinabi niya na merong sandali na habang nagpapatakbo siya ng kanyang negosyo ay nagkakaroon din siya ng utang na $400,000. Wala kasing bumibili ng mga bahay sa panahon na yon at ang mahirap pa sa sitwasyon na ito, meron siyang 400 real estate agents na sinusuportahan. Kung hindi siya gagawa ng paraan, hindi niya mabibigyan ng sahod at posibleng mawalan ng trabaho ang mga ito. Kaya hindi na siya nagdadalawang isip na lunukin ang kanyang pride at maghanap ng trabaho. Tandaan mo yun, isang business owner na may 400 employees tapos naghahanap ng trabaho. So pagkatapos niyang matanggap sa trabaho,
Ipinagkatiwala niya ang kanyang negosyo sa kanyang business partner at nagtatrabaho siya sa loob ng 6 na buwan at sumahod siya ng $100,000. Sinabi niya na dahil sa desisyon na yon, nailigtas niya ang kanyang negosyo. Kaya kung may trabaho ka ngayon at kumikita ka ng malaking sahod pero sa tingin mo ay hindi mo ito gusto, siguro ay isa na yan sa mga signs ng iyong pride at ego na dapat mong isakripisyo. Sinabi ni Grant Cardone na to become successful, it's not about doing what you love, it's about doing whatever it takes. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag mong kalimutang mag-iwan ng like at mag-comment ng iyong mga natutunan. Salamat. At ishare mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.